Hi Capricorn, love reading po tayo. This is for the month of April and May, April to May. Ayan, so summer love guys, summer love reading. Para sa inyo, kuha tayo ng ilang guidance advice pagdating sa inyong mga buhay, pag-ibig, relasyon. Ano ang asahan ng mga taong ito? Sandali, kukuha muna pala tayo ng oracle bilang panimula. Ano man ang aangat dito? Ika-clarify natin ha. Capricorn energy, para sa mga Capricorn, no matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, attached, or married, maybe this message is for you. Tayo po yung general reading ha. Of course, just only take what resonate pa rin. Capricorn, anong aasahan nyo April to May pagdating sa inyong mga love life? Ano man ang aangat, clarify natin. Para sa mga Capricorn, anong aasahan nila sa kanilang love life? Guidance, advice, message. May umangat na. Let your friends help you. Your friends, anong meron sa friends? Actually, okay, napasilip ako sa inyong mga third house. Kasi third house, Capricorn, tama ba? Yes, right now. Nasa inyong mga third house, connections, communication, ayan, pasok na natin ang inyong mga circle, friendship, kahit over the net po, maaaring may ilang kaibigan, single, ayan, single Capricorn ha, una na natin. Ganito yung una kong nakikitang energy para sa inyo. No? Kaibigan, connections na pwedeng mag-iwan ng suporta para sa inyo or magbigay daan patungo kanino? Kay the one. Ayan. Ask for and accept support from others. Ito lang naman para sa mga Capricorn, single na ready naman na ha. Ready na to love and be loved, ready to mingle, to meet someone, walang imposible. Of course, sa part na ito, kayong higit na makapagsasabi. Kung hindi pa ready, kahit pare-pareho kayo ng sign, Capricorn, magkakaiba ang bawat isa ng priority. Okay, huwag niyo ipilit kung hindi pa handa. Ito naman ay pwedeng kusa. Yung mga messages natin, guys, na umaangat, pwedeng kusa niyong maramdaman, kusang ipaangat ng universe, or kailangan yung guidance na marinig. Kumbaga, of course, you have to do your part. Okay? Iba-iba kasi ng opportunity ang bawat isa. Take action. Put yourself out there. Connect, communicate, socialize. Kung ito lang naman ay handa ka, kasi love reading tayo, na meron kang makilala. Okay? Wedding. Gusto niyo to? Agad-agad tinapos tayo, Capricorn. May kinasal na ba ikakasal? Or nasa plano ito? Actually, mukhang masyashare ko sa inyo si Jupiter. Kasi si Jupiter right now, which is the planet of wealth, good luck. Pakita natin sa live. Ayan na, bumabagsak pa. Live na live po tayo. Tinapos tayo ng wedding card. Jupiter, planet of fortune, happiness, fulfillment, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. Still currently, nasa inyo pang 7th house. 7th house of marriage, relationship. Ayan na, makikita niyo yung reaction ni Moonshot. Nakangiti lang ako. This situation involves marriage. Maaaring ang ilan ay kinasal na nitong mga nakaraang taon. Nakaraang taon? Yes. So, kasi si Jupiter entered your 7th house last July 2025 and it will stay in your 7th house until July 2026. Maaaring ang ilan ay naikasal na. Meron ba? Or dito, maaaring mapaangat pa lang ito. Couples in a relationship ha, na in a way, dumaan na rin sa ilang hindi kagaanan sa relasyon. Kumbaga, sinubok na rin kayo, pinatatag na rin kayo ng panahon. Ito na, maaaring, paano itong Moonshot, di na sorpresa to. Pero maaaring merong marriage proposal or merong love proposal, first time ka lang umangat. Yes po. Ayan na, clarify natin. Bakit itong nagsibag sa akin? Any clarifications po? April to May to. Guys, Capricorn energy, anong kailangan nilang marinig? Guidance, advice, any message para sa mga Capricorn
Eight of Pentacles. Ito, napaka-normal sa inyo to. As a Capricorn, nasa career house kayo. Very career-oriented kayo. May goal kayo and priorities. Yung sense of responsibility ay dito ay tayo. Guidance para sa mga Capricorn, April to May. Any message po? Five of Cups. Four of Swords. Okay. Ay tayo. Medyo marami pero hindi natin pipigilan. Biglang nanimbang na si Moonchild, no? Ito po ay depende, sabi ko nga, if kayo yung mga Capricorn na mayroong pinagdaanan sa relasyon na hindi ganun kagaanan nitong mga nakalipas. For some, I feel na meron mo ng kailangan healing. Nasa process of healing. Kailangan Moonchild, pagalingin, pahilumin, pahinga. Pag may time, recharge your energies. Or kung meron kayong problema sa relasyon ngayon na napaka-normal guys, dumadaan kayo dyan para sa mga attached na in a relationship, work on your partnership. Okay, I feel na meron pang chance to. Okay, para sa ilan lang naman. The Death card ay narito, hindi kailangan katakutan, laliman, ano pa man. This one is in reverse, kaya umangat si wedding. Kasi pag ito ay nakabaliktad, lagi kong name-mention, walang hanggan. Parang ayaw matapos to. Kahit pa, hindi nagiging perpekto ang relasyon, pero, andito ang proteksyon. The Seven of Wands. Andito rin yung security, stability, yung tatag. Okay, di ba may hugot? Ay, the Lovers, umangat guys. But this one is in reverse. For some of you guys. Lagi ko pong name-mention, kahit pa naka-reverse, see the Lovers. Love is the key. Love is the key. Love is the answer. Love is there. Okay? Love, love, love. Naka-ready na talaga yung quote ko dun eh. Pero, maybe, talagang mayroong akong nakikita na kailangan munang paghandaan or kailangan i-priority, ayusin, pahilumin, general message tayo for some of you na hindi naging madali ang takbo ng relasyon itong mga nakalipas. Maybe this is a message to take it easy, kalmahan, ay i-priority mo muna, una't lahat ang sarili. Okay? For some of you, I feel na may chance pa. Kung nagkakaroon kayo ng tension ngayon, I see protection, love. And this is something, of course, kailangan i-work out nyo together. Work on your relationship, partnership. Meron akong goal na nakikita pa rin eh. Kumbaga, isa pa rin kayo nung nung gustong marating. At yun, para bang sa hinahaba ng ganap, sa hinahaba ng posisyon, sa simbahan din ng tuloy ng ilan sa inyo. Kahit pa hindi naging madali, nagkakaroon ng imbalances or relapses or para bang highs and lows yung connection. Okay, pero this is something may lalim, may hugot, on a soul level din po ang aking nakikita. Pero i-priority nyo muna din yung kayo. Okay, kung kailangan nyo munang magpalamig, mag-recharge ng baterya, sobrang mag-a-apply ito guys, actually, astrologically, kasi around end of April to May to. So, April to May yung hiningi natin na guidance, love reading po tayo. End of April to May, kasi si Venus, kapag love reading po ang binabasahan natin, sinisilip natin si Venus, kasi siya yung tinatawag na planet of love. Beauty attraction, it will enter your sixth house. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero sixth house connected ito sa inyong mga health. Physically, emotionally, i-priority, more on self-care. Ito talaga yun. Kapag naka-reverse, andito pa si Five of Cups, si Four of Swords, all connected to sa inyong mga health. Physically, mentally, emotionally, priority niyo yung kayo. Pinaghahanda kayo ng baraha guys. Totoo naman. Ito po ay para sa ilan na merong pinagdadaanan na hindi kagaanan sa relasyon ha. Huwag niyong ipilit ang mga bagay, lalo pa kung single naman kayo. Moonchild, parang hindi ako makarelate. Tayo po ay general reading. Huwag ipilit ang mga senaryo, sitwasyon na iniiwan ng baraha na hindi para sa inyo. Okay? Just only take what resonate.
Pero for some, na talagang parang feeling nyo, ang baba ng energy, walang ganap, nakikita ko naman na meron pang chance. Kailangan lang merong mag-sacrifice. Kailangan lang munang magtiis. Patience, more patience, guys. Meron pang chance. Pero, kayo muna this time. Kahit kayo na lang muna. Priority nyo ang inyong mga kalusugan. Or yung healthy connection na meron kayo, ito lang yun. Magiging healthy. Again, Venus is a planet of beauty attraction. Pero mangyayari yan, the Eight of Pentacles, kung pagtutulungan nyo po ang inyong connection. Magiging healthy, ready, happy ang inyong pagsasama kung tutulungan ng bawat isa. Kahit pa patuloy na merong differences or umaangat po ang pagkakaiba. I see love, guys. Yes, mananaig ang pag-ibig sa huli. Pero wag niyong ipilit, wag niyong bigyan ng control, wag niyong iwanan ng limita. The death card is here. It's okay na mag-set kayo ng boundaries, kayo muna. Pero take it easy, take your time. Okay, wag kayong magmadali, wag kayong ma-pressure. Unti-unti, para marating niyo yung mga goals niyo together. Sa family man, kung kayo may asawa na, pamilya, huwag mape-pressure. Kasi nakikita ko isa lang again yung at hikain, hangarin. At yun ay mapuntahan nyo yung rurok. Ano yung rurok? Ng tagumpay. Yung sarap. Sarap. Yung ginhawa sa inyong pag-ibig. Pero kailangan nyo lang makayanan, mapanghawakan yung ilang challenges na ito ng buhay na napaka-normal. Ano pang kailangan marinig ng mga Capricorn? Nadadala si Moonshot, kukuha pa pala tayo. Any message po? Any clarifications? Guidance? Ano man ang aangat dito? Hindi kailangan yung pinakasalita ha. Ika-clarify natin. Para sa mga Capricorn po na maring makapakinig nito, ano pang kailangan nilang marinig? April to May, love message po sa kanilang buhay, pag-ibig, relasyon. Guidance para sa mga Capricorn. Wala nang pinapakita. Distance. Okay? Especially for some na long distance, yung affair, yung relationship, LDR. So, hindi yun madali. Marahil para sa ilan ito na kailangan marinig. Or kung kailangan mo nang sabi ko nga, kahit kayo lang muna, dumistansya, magpagaling, magpahilo, maging handa. Kasi totoo yan, kapag lalo kung draining yung mga sitwasyon ngayon, nakakapagod, may ilang stress, huwag yung piipilit kasi lalo kayong namimilipit kapag ganyan. Take it easy, magpaganda, magpalakas. Yan po talaga astrologically. Again, Venus will enter your 6th house. Connected yan sa health. Priority niyo yung kayo. More on self-care, self-love with the Lovers reverse. Kasi kapag handa kayo, ready kayo physically, mentally, emotionally, or even financially, Capricorn. Saan kayo higit na nakakabuo ng klaro na desisyon, aksyon, kung ano talagang tinitibok ng inyong mga puso. So be clear sa inyong mga intention, tulungan ng mga sarili. Distance. You and your partner may be physically or emotionally distant for some. Na hindi nagiging magaan yan, ha? O yun talaga yung struggle, isa sa challenge ng ilan. Yung distansya. Na kahit pa physically magkatabi naman kayo, pero emotionally, maaaring merong detachment, disconnected. Pag-usap. Mag-usap kayo guys. Work on your relationship. Walang imposible. I see chance pa rin. If ever talagang the death card kasi umangat, but this one is in reverse. Parang hindi rin naman ito mabitaw-bitawan na. Kumbaga kasi andito pa rin yung connection, yung love. Kahit pa may mga tension kayong kinakaharap. Alam ko may hugot pa, pero ito po yung umaangat na guidance advice. April to May, love reading po. Mensaheng gabay lamang para sa inyo, Capricorn.